since you already invested a property, huwag niyo sana masyadong bibilin. The better your unit look like, the higher the income you could provide on your return of investment. Kasi mostly naman kung yun ng mga tenant for long term, may hihiya sila na parating yung unit nyo sa ganda ng interior. So kung magde-demand kayo ng presyo, mas mataas pa rin compare sa mga ongoing rates ngayon. So mas mataas nyo pa rin siyang mapaparentahan. Proven, kagaya ng unit na to, mas mataas namin siyang naparentahan compare sa iba. I will not say na lang kung how much, pero mas higher siya. Ang nakakaalam lang nito is yung owner. And kung papa-daily nyo or staycation, napaka-instagram ng itsura ng unit. So for sure, maraming mag-rent sa inyo. And proven na yan, guys, kasi may mga units yung kami na hina-handle for Airbnb na nagbibigay talaga ng higher income. Mas higher income talaga siya. So sa mga upcoming clients ko at mga mumuli sa akin, I'm here to help them and tuturuan ko sila kung paano nakabukin ng Airbnb at anong discarded. Good evening, this is Ed's Realty Guide PH. Andito ako ngayon sa Shore Tree Residences, one of the condominium of SMEC just in front Mall of Asia. Actually, nakuhanan ko na ng block itong unit na to before turnover pa siya. Nasa baba yung link below kung gusto niyo mapanood yung block ko before nung wala pa siyang furnish. So ito guys, papakita namin sa inyo kung anong kinalabasan ng interior. Actually, pinurnish to at tinulungan ako ni Patrick Rosales na partner ko kasi I'm focused in selling condominium. Siya naman yung nag-handle ngayon ng mga units na na-purchase na ng mga clients ko before and pinaparent out namin via Airbnb or long term. And siya na rin yung nag-furnish para siguradong maasikaso at matututukan yung mga clients. So ito, silipin natin yung cozy industrial design na condominium dito sa Shore Tree Residences. By the way, this one is a 33 square meter and unit. So mas bigger size. Yes, ito na yung kinalabasan. Ang ganda talaga ng design niya. Una, i-discuss ko sa inyo is yung kitchen, kung anong mga in-add up. Actually, nasa link below naman, kung gusto nyo mapanood yung wala pa talagang gamit, yung kaka-turnover pa lang. Ito na yung finished product ng unit. Ang dinagdag lang dito sa kitchen, itong floated wall. As you can see, actually sobra lang to para walang masayang na mga materials. So, dito na nilagay. Para at least, pag o-open mo yung water, ano siya, safe yung pintura. So, ito guys, yung upper cabinet, included na yan, upon turnover, this is the exhaust, para hindi mangangamoy yung mga lulutuin, and may kasama na rin siyang electric. Ang dinagdag na lang itong mga utensils natin. So, cooktop, ayan, kasama na yan. Yan ito, yung tantara na yan. And ayun, may plates na rin, may kettle na rin nakasama. Para yung magre-rent, may gamit na siya. So this one is a lower cabinet. Ang dinagdag is yung fire extinguisher kasi required yan sa unit. Ang unit kasi may kasama na yan siyang brace strap para pag maghuhugas ka, hindi magbabara. So kailangan lang siyang ipalinis. Then ito naman yung dinagdag na appliances, which is the two double door refrigerator and also the Condura na brand ng microwave. Inverter yung mga nilagay na mga appliances to save energy. Papakita ko naman sa inyo yung toilet. Kung anong mga binago sa toilet. Actually, ito yung toilet. Very simple lang. Pero maganda kasi meron na rito another storage na dinagdag, itong cabinet. And itong automatic washing machine na Panasonic. Upon turnover, kasama na to. Meron na siyang cabinet dito for the sink. And itong vanity mirror, kasama na rin to after turnover. Ito, dinagdag na lang yung towel holder. Ito, toilet, kasama na yan. Ito, kasama na rin yung tissue holder. Ang dinagdag na lang itong shower curtain. At saka yung water heater. Kasi kasama na itong ano natin, upper shower. And itong telephone shower, kasama na yan. So, ayun, ano na, may tiles na rin siya. And painted wall.
Let's proceed na sa living area. Ito na yung pinaka-exciting part dito. Para sa akin. Living area. Ang dinagdag pala itong lights, hihigitin mo lang siya kung gusto mong i-close and kung gusto mo ng sunlight or ventilation, itaas mo lang siya. Ayan. Maganda siya, naka-customize. Ang ganda nga nung mayroong window dito eh. And ito, dinagdagan lang din ng ilaw. And ito, kung napansin yung sofa bed natin, para very useful kasi ang sofa bed. Sa gabi, pwede siyang gawing bed, and sa araw naman, sofa siya. And may mga throw pillow na rin siyang kasama na dinagdag. And yung carpet is a light gray lang yung color para mag-match siya dito sa ating sofa. Ito naman yung center table, nilagyan lang ng konting grills. Ito naman yung pinaka-gusto kong part dito, yung TV, console, and tilted wall. Ito yung para cozy lang yung ambience natin. Ito is a smart TV. Pwede siya for YouTube and Netflix para ma-enjoy ng mga manonood dito and nilagyan ng mga cute na design dyan. So, maganda yung mga bright na flower. Ayan, para lang may kulay. And itong bookshelf. Ayan. So, meron another storage naman dito para kung may mga gamit ka, pwede mong ilagay dyan. Diba? Saka nilagyan ng strip light para maganda yung lights kung gusto mong i-close or i-open para more classy and elegant siya. And gusto ko rin yung ilaw na yan, maganda kasi kahit hindi mo na pinalagyan ng mga pin light, so kahit yung isang ilaw lang dito, marami namang bumili yan eh. So, napaka-classy ng design. Dito nilagay yung ating dining na 2-seater lang. Transparent yung upuan. Napakaganda talaga. Tapos nilagyan ng banig na tawag dito. So ito, round table na color white. Nilagyan na rin ng 2 wine glass, plates, and 2 mug, and a little bit of grill. Napaka-cozy talaga ng design. Very Instagrammable. And yan, malaking clock. Uso na kasi yan ngayon yan eh. Yung simple lang siya, pero may buhay. So, para mag-match siya dito sa ating banig, mga ratan dyan, nilagyan din ang design. Diba? And ito is 2 horsepower na aircon. Split type. Para magpalamig niya yung buong area. Kasi this one is 33 square meter. And maganda rin yung curtain na ginamit. Kulay gray and white color. So, with balcony kasi ito, spacing, Makati skyline. Actually, gabi na ngayon. Laging gabi kami kumukuha ng vlog kasi busy kami sa araw eh. So, ayan yung, guys, pag gabi. And, kung napansin nyo, sa labas nilagay yung 3-door na cabinet. Para more space siya doon sa ating room. So, dito siya nilagay. Ito naman, lalagyan ng mga maduming damit. Ilagay lang yan. O, yung remote, pinatrim na rin dito para hindi nahanap at hindi mawala. So, nandito lang. Let's proceed na sa bedroom. Actually, ang nilagay na bed dito is twin size bed. Light color lang na wood para mag-match siya dito sa concept. Very cozy. May 4 na siya na throw pillow and 2 pillow. And ito naman yung ating blanket. Yan. And yung painting niya simple lang. Pero ang ganda. Very classy. Binili yan sa IKEA. So, at ang nagustuhan ko rin dito is itong ating fan light. May light na and electric fan. So, ito kasi is humiigot ng lamig yan from the aircon living area going here. Para maging malamig dito sa room. At nararamdaman ko ngayon, okay talaga tong fan light na to. Kasi hindi ka maninigas sa lamig and maaliwalas at maginhawa ka. At ang maganda dito sa family suite A with balcony, meron siya ditong window. Ayan, nilagyan ng curtain. So, ito is another window, ventilation siya. Ayan. And ito naman is coffee table ulit. Para, i-design naman dito. Kung may lalagyan ka ng cellphone, para matutulog ka. Ayan, ito yung remote ng electric fan.
So, may lights, may fan. And meron ditong, yan, merong pinto. Na pala, sa mga gustong magkaroon ng unit or investment na ready na for Airbnb and Booking.com, napaka-ideal ng mga prime location ng condominium ni SMBC. Kagaya nitong short 3 residences, katapat lang siya ng Mall of Asia. This will become the future entertainment city of the Philippines. Alam naman natin na talagang tourist destination talaga ang Mall of Asia, Pasay. And may promo pala si SMBC this last quarter of 2022 for as long as 5% down payment lang, makaka-move in ka na or pwede mo nang parentahan yung unit mo. Mga around 370,000 for the smaller cut and around 500,000 naman for this kind of cut na 33 square meter limited unit only. And meron ka pang 2 years to 3 years to pay na zero interest. Hindi ka pa magbabank financing, wala pang letter of guarantee. Pwede nang i-turn over yung unit sa'yo as long as napirmahan mo na yung mga documents kagaya ng contract to sell and nabayaran mo na rin yung 5% down payment. Kung gusto mo magkaroon ng unit, just comment down below or you can contact me directly from my Viber, WhatsApp. Pwede natin pag-usapan yung property investment and paano ba magkaroon ng ganitong unit. And we are here to help you guys from the turnover, bank financing, rental, furnishing. Kasi I have my partner, si Patrick Rosales, na tumutulong din sa akin. After service ang tawag namin dito. And pwede ka namin bigyan ng idea kung paano nga ba magpatakbo ng Airbnb. We are here to help you guys. So, you're nothing to worry. By the way, this is Ed's Realty Guide PH. I've been working at SMBC for almost a decade, around 10 years. So, nakita ko talaga guys, and very proud ako sa mga property ni SMBC. Kasi pumataas yung value ng properties because of the prime location, because of the amenity, hotel-like lobby. So, bonus na lang guys, very ideal siya for Airbnb kasi may other developer, hindi sila pwedeng parentahan sa Airbnb. So, sa SMBC is open tayo dyan kasi we are here to help our buyer to earn and magkaroon sila ng mga passive income. Kagaya ng boss ko na si Sir Will Blanza, mismo meron na siyang 11 units na pinaparentahan niya through Airbnb at kumikita na siya. So ayun guys, pwede pa natin pag-usapan yan, more info, so we can set a Zoom presentation. Just comment down below, you can contact me pag may mga question pa kayo. By the way guys, this is Ed's Realty Guide PH. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. See you for my next vlog. Thanks for watching.